umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Faith Fellowship Bulacan. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa linggong ito sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay magkaisa kahit na tayo ay nasa iba't ibang lugar sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang mangunguna sa ating kalagitnaan at magbibigay ng pagkakaisa upang mapapurihan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, we thank you, Lord, for this time, for the opportunity to worship you, Lord, ng sama-sama. Panginoon, dinadakila ka namin sa buhay ng bawat isa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil tinulungan mo kami sa mga nagdaang araw. Pinakita mo kung gaano ka kadakila, kahit sa kanino or kahit ano paman. Na-prove mo, Lord, na ikaw lang yung dapat naming gawing sandigan. At ngayong araw na ito, Lord, we pray for your Holy Spirit. We pray, Lord, na ma-receive namin yung mensahe na makakatulong sa amin upang malakaran ang mga susunod na araw pa sa pamamagitan mo. Ikaw po yung sumama, ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa kalagitnaan namin at hayaan mo po, Panginoon, na mabuksan namin ang aming puso't isip para mapapurihan ka. We thank you, Lord, and we praise you. In your mighty name we pray. Amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa awit 66. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa kanya'y ibigay, awitan siya at luwalhatian siya. Ito ang sabihin sa Diyos ng dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ay ikaw ang sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Good morning po sa ating lahat. Happy Sunday Church. Tunay nga na sama-sama po tayong magpupuri sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako na awitin ang mga awit na pagsambang ito.
yes I am. In my Father's house there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I'm a child. I'm a child of God, yes I am.
It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. When I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good morning po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Muli tayo po ay magsama-sama para makinig ng salita ng Diyos. Ito ay tunay nga na dapat nating paglaanan. Handa na ba kayo makinig ng salita ng Diyos? So ngayon po ay handa na sa lahat po ng ating mga tahanan. Isang tabi ba po natin yung ating po mga ginagawa dyan. Mamaya po ating babalikan. No? Alam natin dahil po nating ginagawa sa loob ng ating tahanan at ano paman. So, praise God dahil nandito po tayo ngayon para mag-aral ng kanyang salita. Okay, so naalala ko po ng ating pong mga tema, no? Nagdaan mga buwan, lalo nung April po tayo, Alive. And then, nagkaroon po tayo ng Team Another, ng ito pong dumating po itong May, yung Being Alert o kaya Alert. Ayun. And then ngayon po ay Gladness. Okay, parang ano lang yan, yung kanta, I'm alive, awake, alert, enthusiastic. So I hope na yun po, makita po natin ito sa ating buhay. Ngayon po, ay bakit napakalaga po? Gladness. Alam po natin na sa buhay po natin dapat lagi tayong masaya. Kaya sabi nga nila wala pong dahilan na hindi tayo magsaya. Okay, so tayo po ay dapat magsaya dahil ibinigay ni God ang kasiyahan. Dahil yan po ang nais niya sa bawat tao, Kristiyano. Kaya ang dami po mga pinagkaloob ni God, no? Tulad ni Adan at Eva, bless sila para maging masaya sila sa kanilang buhay. At yun nga, sa inumpisan po natin, ABC, no? Yung ating acronym. At yung ABC po na yun, I'm so glad that I have assurance. Yun, assurance of salvation. Yun po ang binagi sa atin ni Kuya Ray. At I am so glad. Yun po nung Sunday, I'm blessed. Tayo po ay pinagpala. Meron na tayong kaligtasan. Yung kaligtasan na yan, hindi natamo ng iba. Natakamtan natin at makakamtan ng iba kung magkaroon sila ng personal relation with the Lord. And then I am blessed. Kita po natin, no, kung paano tayo pinagpala ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo'y magsaya. Okay? So, alam ko po na nakaka-distract talaga, maraming problema, maraming dumarating na mga issues, lalo tang pandemic na ito, ay talagang iba po yung naramdaman ng mga tao. Emotionally, talagang meron down, worries, at iba pa, no? Even anxiety. Kaya I would like to encourage you, no? Na talagang tayo po ay maging masaya. I'm so glad. I have assurance. I'm so glad. I am blessed. At ito pong topic ko ngayon, letter C po tayo, I'm so glad. I'm a child of God. So yun po. At yun, darating po na Sunday, abangan po natin si Pastor Page. Yan, I think speaking about deliverance, I'm so glad I am delivered. Okay, so ngayon po, basahin po natin ang Galatians chapter 4, verse 7. Are you with me? Sabi po dito sa English, so you are no longer slave. Wow. But God's child, and since you are His child, God has made you also an heir, o kaya tagapagmana. So, isipin po natin ito. Ikaw ay tunay na maaari ng buhay pa yung magulang mo o kaya marahil ikaw ay naisilang ka na wala ka ng magulang. O ibig sabihin, di mo nakita. Ayun. So, ngayon, dahil napadpad ka kung kani-kanino ka lang, naging slave ka. Lalo sa panahon po ng mga sinaunang panahon, pag ganun ay ang abutin mo lang talaga ay magiging katulong o kaya magiging kasambahay o kaya ikaw ay kung meron kang may mga hayop na doon ka ilalagay na maaaring magpapakain at iba pa, no? So, nagiging slave.
And then, ano ang iyong pangarap sa buhay? Siyempre, mag-iisip ka ngayon, no? At talaga, sino kaya ang tatay ko? Ngayon, sino kaya ang tatay ko? Yun, yung mga ganun, no? So, sa pagkakataon yun, ay siyempre, nag-aasam-asam ka sa buhay mo na nais mong makilala. Sino ba yung tatay ko? Lalo kung buhay pa, no? At ngayon, nakikita natin no, sa mga programa sa television na minsan ay yung 30 years, 40 years, and even 50 years, gusto pa nila makita ang tatay nila. At nung makita nila, aba, ano ang saya, di ba? Talagang nandun pa yung kasiyahan ng kanilang buhay. Okay, so para bang kung pwede lang, kung di lang matanda pa yung tatay nila, pwede pang magpapabuhat no? At balikan siguro yung kanilang, nung siya ay maliit pa, pero since medyo may edad na, bagamat magkilala sila ng ganun na taon, so I think nandun yung excitement sa kanilang buhay. So yun po, at yun nga, sa ating pong pag-aaral na ito, ay pinakita po sa atin no, dito na talagang since this day, sabi nga, ay Father's Day. So by the way, Happy Father's Day po sa mga tatay ngayon. No? At natutuwa po tayo dahil tunay nga na tayo po'y pinagkalooban ng mga magagaling na tatay, mababait na tatay, at iba pa. No? Talagang ramdam po natin yan, paano natin naranasan yan. So mga tatay, thank you, good job. Appreciate lahat ng ginagawa po ninyo, and the Lord will bless you, and the Lord will use you, and the Lord will be lifted up sa inyo pong buhay, lalo kung mga tatay ay maging halimbawa at lalo pang magpagamit kay Lord. So God bless po sa mga tatay, sa mga tahanan ngayon na nakikinig po. Okay, so yun po. I'm so glad I'm a child of God. Why? Bakit kaya? Kailangan tayo masaya dahil tayo ay anak ng Diyos. Ayun. So, napakalaga po ito. Dahil una, tandaan po natin, not everybody have this identity. Tandaan po natin yun. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Yun. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Pagkat tunay nga, kung paano, sino ka, ay dun po ma-identify kung kanino ka o kaya sino ka ba. Okay? So, yung identity na who are we ay very important po yun na meron kang pagkakilanlan sa iyong buhay. Ayan. So, parang sinasabi natin na ikaw ay anak ni ganito. Yan. Anak ka ni presidente. Aba, ibang dating, no? Anak ka ng isang senador, yan. Anak ka ng sino ba mga royal families no sa Europe, matitindi 'yon. Iba yung dating mo kasi no, yung identified ka na ikaw ay anak ni ganito. Yan, anak ka ng presidente at iba pa. How much more pag identify tayo as being child of God. Tayo po ay tunay na anak ng Diyos. Ikaw ba'y anak ng Diyos? Yun ang tanong. So yun po. At ang ating pong pagiging anak ng Diyos, yun nga, tulad po doon, hindi lahat ay meron ito. But by faith, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi nga doon sa di ba? Sa Galatians chapter 3 verse 26, so in Christ Jesus, you are children of God through faith. Through faith. Kaya napakalaga ang faith, kay God. Ayun. So, hindi dahil nandito po tayo sa faith fellowship, but meron tayong faith kay Lord. Kaya tayo po ay nagiging anak ng Diyos. Children of God. And then, sa John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive Him, to those who believe, yan, in His name, He gave the right to become children of God. Wow, very clear yun, no? Pero yun, nagiging anak na yun ng Diyos dahil tumanggap tayo at nanalig tayo sa ating Panginoong Jesus. Lahat ba ay tumanggap? Yan, lahat ba ay nanalig kay Jesus? Hindi lahat. Maraming nagre-reject. Pero kung ikaw ay tumanggap at nanalig sa ating Panginoon Jesus, very clear po, binigyan tayo ng karapatan, magiging anak
ng Diyos. Yung identity mo na meron ka ngayon ay anak ka ng Diyos. Bukod pa riyan. Yan, bukod pa riyan. Narito po ang sinabi po dito, no? Sa verse na, it is also by the affirmation of the Holy Spirit. Sa Romans chapter 8, verse 14. For those who are led by the Spirit of God, they are children of God. Then, verse 15, the Spirit you receive does not make you slaves. Yun, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought your adoption to sonship. By Him, we cry, Abba, Father. So yun, by faith and also by the affirmation of the Holy Spirit na sinasabi po na talaga tayo ay anak ng Diyos. Na we can call God Abba Father, that we are His adopted, no? Through Jesus Christ, na tayo ngayon ay nagiging anak ng Diyos. Yun. So, yun po. Very important po yun, no? Then, yun nga, ay nakikita po dapat sa ating buhay by our living testimony. Yun. Ang 1 John chapter 3 verse 9, no one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. 1 John 3:10, this is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Yun po ay patunay dapat bilang Kristiyano, hindi tayo na ngayon nagpa-practice ng kasalanan. Yun. Hindi tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ang anak ng Diyos ay dapat ipamumuhay ang tunay na matuwid na pamumuhay. Sabi po dito, no, sa verse 10, na anyone who does not do what is right is not God's child. So therefore, ang buhay po natin dapat yung tama, yung totoo, at yung dapat nakatwiran. Very important po yun sa atin. So I hope if you are a child of God, makita po ito sa ating buhay. Kumusta ka? Baka naman ay may nagsasabi sa iyo, anak ba siya ng Diyos? Ba't ganun siya? Di ba? Pangit naman yung ganun, no? So dapat ay makita din sa ating buhay. Although it's not by good works, but because we have Christ in us sa buhay po natin, so ang ating pinamumuhay is a holy God, Holy Father. Ating Diyos ay perfect. Ang Diyos ay dapat sa ating buhay, yung ating pong mga sinasabi na meron tayong Diyos, dapat makita sa atin sa pamagitan ng mga bagay na kaya-aya sa Panginoon. So yun po ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Okay po? So yun, importante po yun sa atin at malaman, no, na kailangan tayo ay magsaya dahil anak tayo ng Diyos. Because we have this identity. Not everyone have this identity. So we thank God for that. And another is, dun po pinakita dito, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya at sa kapangyarihan at affirmation of the Holy Spirit, that we are son of God, or sabihin natin anak ng Diyos, tayo children of God, and then yun nga dapat ay makita sa ating buhay based doon sa mga verses po natin na ating binasa. So, examine po ninyong sarili. Tayo po, ang buhay po natin ngayon ay tunay masasabi na tayo po ay anak ng Diyos, dapat tayo ay magsaya. Another po, not everybody has a great father. Kung ang una po ay not everybody has this identity, now, not everybody has a great father. Yun po, yun. Biro nyo, sipin ninyo, no? Alam natin, meron pong pinanganak na talagang, siyempre, iniwan lang sila, hindi maganda. Okay, nangyari sa kanilang buhay. Pero dito, makikita po natin, no, na
Kung wala man yung magulang mo, kung absence man yung magulang mo, sabihin natin ay sila'y nasa abroad. At alam naman natin, no, sila'y nag-abroad dahil din para sa'yo. Although yung kanilang physical touch, no, hindi mo maramdaman dahil malayo. But then, ay tunay nga na meron tayong dakilang Ama. Meron ka ba nun? So, I'm so glad dahil meron akong Diyos na dakila. Meron akong Ama na dakila. Alam niyo man yung kwento, yung alibughang anak, di ba? Yung younger ay nagsabi sa kanyang tatay, kung pwede, atin na namin yung property na yan at magastos ko na, magamit ko na. Ang niisip ng mga iba, no? Habang bata pa ako, gamitin ko na. Pag matanda ko na, di ko na magamit yun eh. Ganon. So yun, naglustay, pumunta kung saan-saan, naging slave. Naging slave siya dahil nagkaroon ng taggutom sa lugar na kanyang pinuntahan. Dahil naging slave siya, nagpakain siya ng mga baboy. At na-realize niya na ito yung mga ginagawa niya, hindi na nagagawa nung siya ay nandun sa piling ng kanyang tatay. Yun. At yun nga ay hirap na hirap siya. Na-realize niya, sa pamagitan nun ay lumapit siya ulit at bumalik siya doon. Nagsisi siya at yun nga po ay bumalik sa kanyang tatay. At yung tatay, ano po nangyari? Dahil siya ay great father, so ngayon ay sinalubong. Pinalubong. Humingi ng tawad, niyakap. Ayun. At binihisan. At pinagdiwang pa, no? Papatay ng mga guya o kaya mga baka at iba pa para i-celebrate yung kanyang muling pagbabalik. What a great father, no? Na matindi na meron tayo ngayon. Kaya dapat tayo'y magsaya. So, para sa atin, no, meron tayong Diyos na dakila na ating Ama sa langit. That's why we can call Him Abba, Father. Okay. So yun po. At meron po tayong acronym ng GLAD. Yan, GLAD. Letter G. Of course, yun nga, He is a great provider. Ama natin sa langit, great provider. Kung man, yung Ama ninyo din sa lupa ay great provider, praise the Lord. Okay? At alam ko naman, no, na talaga sa panahon ito, hirap talaga yung ating finances at trabaho. But those people na talagang nag-exert ng effort para kumita lang, lalo kung mabubuting paraan to, ay tunay na matulungan kanyang buhay. They are a great provider, they are a great father. Yun po ang ating mga sa buhay. And of course, si God talagang hindi matatawaran at we cannot deny the fact that indeed He is a great father sa atin. No? Siya ay nag-provide, nagbigay, yung anak niya na lang, di ba? Pinagkalob niya para sa atin. How much more yung ating need sa ating pang-araw-araw na buhay. Napakalaga po yun. Siya ay great provider. We praise the Lord at we appreciate dun sa mga tatay na tinataguyod ang kanilang mga anak. Mapalaki, mapaaral lang, no? At purihin ang Diyos sa mga great father, no? Yung mga dakilang Ama. Yan. Okay, another is letter L, loving. Yan, loving. So, yun po, siya ay loving father. Siya ay tunay nga, in spite of yung akating buhay, yung alibugang anak, no? In spite of dun sa kanyang paglulustay, paggawa ng di maganda, pero bumalik, pero yun nga, minahal pa rin niya. So, ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. In spite of, agape love. Sa ating pagmamahal ng mga magulang po natin ngayon, matitindi rin, no? In spite of, na kahit po mga ginagawa po nila ay may mga bata na pasaway, pero still, they love, no? They love yung kanila pong mga anak. Alam niyo po, sa aming G3, sa may mga sharing po kami, pero since hindi ako nagpaalam na sabihin ng kanyang pangalan, na kayo, o kaya i-gamitin illustration, ano na lang, di natin gamitin ang kanyang pangalan o banggitin. So, sa pong tatay, sabi ng ganoon, alam mo, ang ginagawa sa anak ko, yan, pagka sila ay tinamaan, o isa sa kanila, alam mo, sabi niya, tinamaan yun dahil siyempre pasaway, meron hindi maganda, pinakita, so yun. Pag tinatamaan ko yan, sabi niya, Pastor, after that, sabi niya, bibilang kita ng McDo, bibilang kita ng lechon kawali, bibilang kita ng spaghetti, o kaya kung ano pa man. So, biro nyo yun, no? Talagang makita natin na talagang napakabait at talagang doon po yung loving father. At alam ko hindi lang siya, marami pong mga magulang na gumagawa ng ganun. Actually din, ganun sa akin.
pagka napagalitan ko yung isa kong anak dahil hindi maganda yung kanyang mga nakita ko o kaya bagay na maaaring meron siyang hindi niya sinunod yung sinabi ko. So, dun po, and after that, sasabihin ko na, ba't di tayo kumain ng ganito? Yan, bibilang ko kayo ng ganito. Yan. So, pupunta ako ng ganito para pakita ko lang with that ay siguro dun sa pagkakataon mas lalo pang karoon ng magandang relationship. So, yun po. Kaya sabi nga ng Bible ay kung kayo, ama, dito sa lupa, ay kayo'y makasalanan, pero pinakitaan nyo pa rin na mabuti ang iyong anak. How much more ang ama ninyo sa langit. Kaya talagang matindi, no? Ang binanggit doon sa mga verse na yun. And then, yun nga, since na po he's a great father, he's a loving father, he is amazing father. Ito yung amazing. Talagang magandang pakinggan, no? Pero yun nga, talagang totoo. Our Father is amazing Father. Sa Kanya pong mga ginagawa talagang kamangha-mangha. God is a miracle God. Yan. Siya ay Diyos na milagroso. Siya ay Diyos na makakagawa ng imposible. Kaya kamangha-mangha ang ating Panginoon. Kanyang ama ba ay kamangha-mangha? Of course, kamangha-mangha sila sa ibang mga bagay. Hindi katulad ng tatay sa langit, no? At siguro yung kamangha-mangha sa kanila ay yung kaya kanilang patawanin kahit ikaw ay malungkutin, no? Kaya nila ibigay yung nais mo at kaya nilang gawin. May mga tatay talaga, very creative sila, no? Sila ay kamangha-mangha. Ayun. At alam natin na meron mga tatay talaga na nagbubuwis, binubuwis ng kanilang buhay, no? Dahil doon, naging hero po sila. Lalo mga katatayan sa sundaluhan, no? Na mga namamatay dahil sa pagkipaglaban. Kaya sila ay mga kamangha-mangha. Ayun po, ganun ang tunay na kamanghamanghang magulang at tatay. At higit sa lahat, ang Diyos. Ang Diyos ay kamangha-mangha. Yan, sigaw nga natin yan. Ang Diyos ay kamangha-mangha. Kaya meron yung isang kanta, di ba? Kamangha-mangha, o Diyos. Kaya sobrang ganda ng kantang yun. Pagka kinakanta yun, talagang nagtataas ako ng kamay. God, so amazing. Of course, binuo ko na lang po. Siyempre, dad siya. Ayan. Kung ating pong buuing tong glad na to ay great, loving, amazing God, Father. So yun po. Great, loving, amazing God. Ganun ba ang daddy natin sa langit? Yes. Ganun ba ang daddy mo dito sa lupa? Marahil, hindi ganun kano. Pero I believe, naniniwala po ako na ganun po ang iyong ama dito sa lupa din. So, ngayon po, walang dahilan na hindi tayo magsaya. I'm so glad that I am a child of God. Praise the Lord. I'm so glad dahil narito ako bilang anak ng Diyos. Identified ako na meron akong tunay na pagkakilala at kilala at ang Panginoon Jesus ang ating tunay na tinanggap sa puso natin. By faith, tayo po ay naging anak ng Diyos. And then, yun nga ay meron tayong great Father. So, yun po. Then, yun nga, sabi, I would like to challenge you with this. Pwede ba sabihin mo, I'm so glad you are great, loving, and amazing Heavenly Father. Ayan. Pwede niyong sabihin po yan. I'm so glad you are great, loving, and amazing Heavenly Father. Pwede natin naman kung katabi niyo yung ama ninyo sa earthly father, no? O meron kayong tinuturing na tatay. Ayan, meron kayong tinuturing na tatay. Pwede natin sabihin, I'm so glad you are great, loving, amazing Daddy. Ayan. O Papa. Ano naman tawag niyo sa kanya. O Tatay. So yun po. I-appreciate po natin sila. And then sabihin mo, thank you. Thank you, Dad. Thank you, Father. O thank you, Heavenly Father, sa ginawa niyo po sa aking buhay. So ngayon po, lumapit po tayo sa Diyos. Siguro sa iba ay first time niyo marinig yung bagay na ito, no? Na kailangan tayo maging anak ng Diyos. Hindi lahat naging anak ng Diyos. Kung sa ngayon ay hindi mo tinanggap si Jesus sa puso mo bilang Panginoon tagapagligtas na iyong buhay,
At pagkakataon na po ito, parang tunay na ikay magiging anak ng Diyos. At tunay na magkaroon ka ng dakilang ama. Tayo po ay sumaglit at samahan niyo ko sa maikling panalangin ito bago ko ipanalangin ang mga tatay ngayon. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon Jesus, salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa pagmamahal mo. Panginoon, gusto ko maging anak mo ako. Kaya ngayon, O Diyos, binubuksan ko ang puso ko at tinatanggap kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Nananalig ako sa iyo. Ito ang buhay ko, sinusuko sa iyo. Ito ang hiling ko na sa pangalan ni Jesus. Amen. So praise the Lord. Kung ginawa mo yon, anak ka ng Diyos. Kailangan mo lang magpatuloy, magbasa ng salita ng Diyos at makijoin sa grupo, Bible study o kaya mga mentoring group. Tayo ay muli, panalangin natin ang ating pong mga tatay, mga dakilang ama natin. So let us pray for them. Heavenly Father, we thank you for their lives. Thank you, Jesus, dahil it's a great and special day today because it's a Father's Day, Panginoon. Thank you, God, for those na tatay na higit sa lahat na nasa tahanan ngayon, yung nakapakinig ng mga salita mo. I pray, Lord, na ikaw po mag-touch sa kanilang buhay. Gamitin niyo po sila, Lord. Patuloy ka manguna sa kanilang buhay. Nawa ko sa ilid niyo po sila sa tama. Patuloy na sila po ibigyan yung wisdom paano palakihin ang kanilang mga anak. Ganun din, O Diyos, sa kanila pong kung kailangan na po nilang source of income, hanap buhay. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, ikaw po mag-provide nito because you are a great provider, Panginoon. We pray, Lord, na tunay, O Diyos, na ipagkaloob mo po ang lahat ng pangangailangan nila. Ano man minimithin nila, O Diyos. Nawa bilang tatay, maging halimbawa po sila at maging blessing sila, hindi lang sa mga anak nila, kundi sa marami pong mga tatay. We thank you, Jesus. We claim, Lord, ang abundant blessings. We claim, Lord, protection. Kung meron po mga tatay ngayon na nanghihinaan ng loob, in Jesus' name, we ask, Lord, na hipuin niyo sila, pangkawakan nila yung mga pangako mo na tunay na ikaw ang Diyos na Ama, na patuloy magpo-provide sa pangangailangan nila. Salamat po, Panginoon Jesus. Nawa ang kahaliwan ng Banal na Espiritu ipagkaloob niyo, Diyos, sa kanilang buhay. Nawa ang kapayapaan na makamtan po nila lagi sa kapayapaan na pagkaloob niyo, Diyos, na hindi malirip, Panginoon. We thank you. We praise you today. We thank you, God, for those people who sila po yung naging tatay, Panginoon Diyos, sa kanila pong mga anak, bagamat hindi ito ay tunay na anak nila. Thank you, Lord God, for those people na talagang nandun po yung suporta nila, O God, at pinakilala na tunay, O Diyos, na higit sa lahat, ang walang ibang tatay makapanaig o kaya makadadaig sa iyo, kundi sa iyo lamang, O Ama. Salamat po, we worship you and bless you today. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. And everybody says, Amen.